So, welcome sa bawat isa. Tawag dito, youth service. Sabi, ang ganda na sinabi ni ate, Poby, no? Sabi niya, never ko pang na-experience to. Di ba? So, kasi, di ba, yung ganyang age, ano pa yan, childhood pa yan, di ba? Ibig sabihin ng childhood, naglalaro pa yan ng mga luto-lutuan. Naglalaro pa luto-lutuan. Hindi na. So, nasa ano na tayo ngayon? Next level na tinatawag. Pag sinabing youth, kailangan makita mo kung ano yung purpose mo. Yan. Bilang kabataan, alam nyo ba, minsan lang kayo magiging bata? Sino naniniwala? O gusto mo habang buhay kang bata? Yan, sarap no kung habang buhay kang bata, no? Kasi, pag kabataan ka, naalala niyo yung sinabi ni Jose Rizal? Ano yung famous word ni Jose Rizal? Ang kabataan ay TikTok ng bayan. Ay, hindi pala. Ang kabataan ay, ano pa? Shopee ng bayan. Ay, hindi pa rin. Ano pa? Ano sabi ni Kuya Jolo? Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Narinig nyo na ba sa teacher niya yan? Tinuro ng teacher niya yan. So, sinong naniniwala na ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Naniniwala ka, Ate Allen, pag-asa ka ng bayan? Sa paanong paraan? Yan. Magandang tanong yan, no? Sa tingin mo, ate, paano ka magiging pag-asa ng bayan? Ha? Hindi, kuya, magrarally po ako. Hindi, sa simpleng bagay, paano mo masasabi na pastor, ako ay pag-asa ng bayan? Dahil, pwede example, nag-aaral kasi po ako na mabuti. Yan. Pwede ba yan, Te Allen? Pwede, no? So, sino pa? Nahiya kayo, So, sino pa? Yan. Jolo. Si Jolo na rin sumagot, eh. Sa paano mong paparaan na masasabi na ikaw ay pag-asa ng bayan? Sige, wala na lang mic. Yung mga apat ko niya. Tayo ka rito, kaya? Yan. Magkatrabaho po. Kaya teacher, matutulungan mo rin po yung mga kabataan na pagkalaki nila, magiging pag-asa rin sila ng bayan. Wow, ganda. Palakpakan natin. Yan. Hindi ugali ni Jolong tumayo ng ganyan. Ngayon lang, no? So, congrats. Ang ganda yung sinabi niya, no? Sino dito pangarap mo mag-teacher? Meron ba? Example lang yun. Kasi meron dito gusto maging architect. Di ba? Gusto maging doktor. Para daw kasi merong mga tinanong, sabi, anong pangarap mo? Sabi nung isa, gusto kong maging doktor. Bakit? Sabi niya, para daw magpagaling ng kapwa. Tama ba? Meron naman daw pulis para daw tulungan yung mga kapwa na kailangan ng tulong. Yan, grabe yung mga pangarap nila, no? Meron namang isa tinanong, ano yung pangarap mo? Sabi nung isa, gusto kong maging presidente para matulungan ko yung mga kapwa na nahihirapan. Grabe yung mga dream nila. Ganun ba kayo mangarap? Meron namang isang tinanong na estudyante, sabi, ano yung pangarap mo? Sabi niya, pangarap ko maging kapwa. Salamat sa nakagets. So, pangarap niya maging kapwa kasi bakit? Tutulungan siya ng pulis, tutulungan siya ng presidente, tutulungan siya ng teacher. Grabe, sarap maging kapwa, no? Para hayahayang buhay. Yan. Sa tingin mo, ganun kaya ang kabataan? Yung bang yung kabataan, kumakain lang, natutulog, nagagala. Di ba? Ang kabataan, pwede yan. Pwede mong enjoyin yung kabataan mo. Sino nag-enjoy sa kabataan mo? Nag-enjoy ba kayo? Yan, na-enjoy nyo yung mga kasama nyo, yung parents nyo. Sino dito may parents? Yan. So, tawag dyan, yun yung family, biological family. So, ibig sabihin, bilang kabataan, napakalaga na dapat alam mo pag-asa ka ng bayan. Sino ditong alam ko ganyang edad, matured na kayo, no? Yung bang aware na kayo sa nangyayari sa government, tama ba?
Kasi may pamangkin ako, late-late pa niya. Sabi niya, kuya, ba't ganun yung ano natin? Yung mayor, yung ganto. So, nagugulat ako sa batang edad niya, alam niya yung nangyayari sa Pilipinas. So, ibig sabihin, ngayon generation natin, napakamulat na ng mga tao. Tama ba? Lalo kayo, di ba, may social media na kayo. Sino ditong may mga Facebook? Yan. Sino ditong may TikTok account? Yan. So, pwede ba? Yan. So, sino ditong walang Facebook? Yan. Sinong walang Facebook? Yan. Lahat meron, no? So, ibig sabihin, nandito tayo sa tinatawag na next generation. Sabi mo nga daw, next generation. Yeah, with a smile, next generation. So, naniniwala ka ba ikaw yung next generation? Pag sinabing next generation, ganito. Yung dati, yung mama ko, halimbawa, mama ko na lang, siya yung bata dati, siya yung naglalaro-laro dyan. Ngayon, dumating ang time, nagpamilya na siya, so magulang na siya. Di ba yung mga magulang nyo, dati na ring bata, naging bata rin sila, di ba? Tapos ngayon, they are parents. So ngayon, ikaw ay young people, darating ang time, magiging parents ka rin. Tama ba? So, pero bilang kabataan, napakahalaga. Dapat, alam mo kung bakit ka kabataan ngayon. Tama ba? Sino ditong excited ka magpamilya? Kuya, bata pa ako. Huwag natin pag-usapan yan. So, hindi pa ako para dyan. So, kasi, ang tawag sa mga kabataan, you are the next generation. Darating ang time pala, kayo rin yung magtutuloy ng ating next generation. Tama ba? So, darating ang time, kayo yung gagamitin ni Lord. Gusto niyo bang gamitin ni Lord? Gusto niyo gamitin ni Lord? Saan mo gustong gamitin ni Lord? Sa kabutihan o dun sa hindi maganda? Di ba dun tayo sa kabutihan gusto mong, di ba? Naalala niyo yung mga kwento ng mga nagtatagumpay ngayon? Di ba? Sinong, familiar kayo rito, yung SB19. Yan, ngumiti kayo bigla. So, sinong kilala ang SB19? Grabe yung mga concert nila ngayon, no? Tama ba? Meron silang last concert sa Philippine Arena yata ginanap yun. Ang malupit doon, 2 days. 2 sunod na concert. Napakahirap gawin nun pagka yung mga ganyang production. So, yung na-amaze ako kasi yung kwento nila, ibang level. Dati pa lang walang pumapansin sa kanila. Tama ba? Sumasayaw sila sa mall, walang nanonood, walang pumapalakpak. Tapos ang sabi sa kanila, feeling K-pop. Kasi yung mga Gen Z tawag sa inyo, di ba? Kayo yung mga Gen Z. Pag sinabing Gen Z, kayo daw yung kabataan sa generation na to. Si Kuya Edwin kasi, millennial. Yan. Sabi millennial, batang 90s. Kasama na si Kuya Edwin sa mga nangangaral sa mga bata. Yung bang, sino ditong minsan naririndi ka sa word na nung araw? Tama ba? Sino ditong pag naririnig mo sa magulang mo yun, napapakamot ka? Ito na naman sila. Nung araw na naman, di ba? Nung araw, nagugas kami ng pinggan, di kami sinasabihan. Di ba? Di ba? Ngayon, ikaw magugas. Ako magbabalaw. Ikaw magsabon, ako magbabalaw. Gen Z ba yan? Hindi kuya, hindi lahat. Yan. So, sinong gusto mong itaas ang bandera ng Gen Z? Yan. Ibig sabihin, kuya, hindi kami pwede i-judge ngayon. Hindi naman lahat. Yan. So, ditong bago ka maghugas, yung plato nasa lababo, tapos ikaw gumaganong ka pa, oh. Di ba? Yung busy ka pa sa social media. So, hindi masama yan, di ba? Pero ang maganda rito, maiintindihan mo kung sino ka talaga ngayon bilang kabataan. Sinong naniniwala na ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Yan, pwede bang makita ko yung kamay ng mga pag-asa ng bayan? Taas kamay, taas kamay. Yan. Yan. So, tawag sa inyo, pag-asa ng bayan. Convince ka ba? Convince ka ba sa sarili mo?
O may question mark. Yan. So, napakalaga. Kaya tayo nandito, hindi, alam niyo ba, walang aksidente kay Lord? Ako ba? Kilala niyo si Lord? Si Lord, He is the one who is in heaven. Siya yung nasa taas at nakikita ka niya. Tama ba? Lahat ng ginagawa natin, nakikita ni Lord yan. Alam ni Lord kung nag-aaral ka mabuti. Tama ba? Alam ni Lord kung sino yung i-reward niya. Tama ba? Nakakabilib yung mga kabataan niya yan. Uso ngayon yung may honor. Di ba? Nagugulat ako sa Facebook. Sabi ko, ang daming may honor ngayon. Nung panahon namin, wala. O siguro dahil wala pang Facebook dati. Pero ibang level yung mga kabataan ngayon. Talagang competitive. Sino ditong competitive ka? Yeah, congratulations sa mga competitive students. So, ang kabataan, paborito ni Lord yan. Ano daw yung mga kabataan? Paborito ni Lord. Alam niyo bakit paborito ni Lord ang kabataan? Kasi, ang future nyo napakaganda. Ano daw yung future mo? Napakaganda. Ano sa English ng napakaganda? Very beautiful. Yan. Tignan mo yung katabi mo. Kung babae. Yan. Pag lalaki, very handsome. Yan. So, yung future natin, dinesign ni Lord na napakaganda. Kasi sabi niya sa Jeremiah 29, verse 11, I know the plans I have for you. Narinig niyo na yung verse na yan? Sabi ni Jesus, for I know the plans I have for you. Pag sinabing I have for you, special yun. Bakit? Sa dinami-dami ng pwedeng pagbigyan ni Lord, sabi niya, I have for you. Pag sinabing for you, personal. Tama ba? So, meron siyang personal na plano sa'yo. Sino ditong marami kang plano sa buhay bilang kabataan? Sino ditong pangarap mo mag-around the world? Yung mamasyal sa iba't ibang bansa? Tama ba? So, pag gusto mong marating yan, sabi ni Lord kasi, I have for you. Yan. So, tatandaan niyo yung word na yon na si Lord, meron siyang specific plan and purpose. Pag sinabing plan, meron siyang gustong gawin sa buhay mo. Si Edwin, nanonood ba kayo ng Pinoy Big Brother? Yan. Pero alam niyo yung palabas na yan, ha? Yung Pinoy Big Brother, matagal na yan. Siguro di pa kayo pinapanganak. 2003 pa, meron ng Pinoy Big Brother. Yan, tagal na. So, si Edwin, dahil youth nga tayo, youth service, cute daw yung mga nasa youth. Yan. So, nag-audition si Edwin dati ng PBB. Yan. Talaga kay Edwin. So, guess what? Anong nangyari? Ayun, di natanggap. So, ang dami namin nag-audition. Nasa 20,000. Ang dami, no? Natatandaan ko yung number ko noon. Pang 14,000 ako. Tinanong lang ako, ano yung gusto mong, kung i-define mo yung sarili mo in one word, ano yun? Sabi ko lang, magpakatotoo. Yan. Ang dami na nagsabi nun. So, X, yan. Sa madaling salita, na-reject si Edwin. Sabi ko, yun yung gusto kong mangyari, kaso hindi ako nakapasok, hindi nangyari. May mga ganun ba kayo sa buhay? Yung may gusto ka, kaso hindi nangyari. Tama ba? Gusto mo sana maging first honor, kaso naging second ka lang. Di ba nalulungkot ka? Gusto mo sanang mabili tong bagong damit na to kasi sale, hindi mo nakuha. So, tama ba? Maraming rejection sa buhay. Madaming mga sana all. Tama ba? Or marami kang mga what if. Yan. Nakaka-relate ako sa inyo, ha. What if? Pag sinabi what if, paano kung nangyari yan? Si Kedwin, naalala ko. Kasi si Kedwin ngayon, pastor na eh. Sabi ko, kung nangyari pala yun, hindi ako pastor. Tama ba? Kung hindi ako nangyari yun, malamang artista si Kedwin. Yan. Kahit hindi mo kang artista. Tapos, wala ako rito. Diba? Wala tayong gantong gawain. So, yung plano pala ni Lord, iba sa plano natin. Sinong naniniwala kang mas the best yung plano ni Lord kaysa sa plano mo? Taas kamay, yan. Naniniwala ka. Pero,
Kuya, paano naman yung plano ko? Paano kung hindi mangyari? Yan. Yung mga plano mo, basta raw, kasi sabi ng Book of Proverbs sa Bible, na once you commit your plans to the Lord, He will establish your plans. Pag sinabing He will establish your plans, yung plano mo daw, tutulungan kanya mangyari yan. Sino ditong, anong pangarap ni Ate Gwen? Nurse. Si Ate Johan. Flight attendant. Si Ate Allen. Teacher. Yan, may teacher pala tayo Si Kuya Jolo. Ha? Ikaw siguro yung kapwa na sinasabi ko kanina. Pangarap ko maging kapwa. Joke lang, biro lang. Pero may nagkakaroon yan. Si Man. Ayos So, si Ate Poby. Nurse. Wow, pareho kayo Dalawa na Si Ate Sia. Doktor. Sa likod, conductor. Ay, hindi. Sorry. Patawa ko lang kayo. Si Kuya Sab. Yan, matindi yan. Si Kuya Sab. Ano pong dream ni Kuya Sab? Engineer. Automotive ba? Tama ba? Hindi. Bukod yun. Okay. Pero isa na yun, engineer. Kasi si Kuya Sab, marunong sa automotive yan. Si Ate Yoem. Magandang course yun. Hindi ko alam. Parang wala akong nakitang ganong course sa college. So, tawag dyan, purpose. Yan. Yung mga plano nyo sa buhay, yun yung gusto nyong maging. Anong masarap? Matupad mo yung pangarap mo o hindi? Hindi pa matupad. Isa pa sa dream ni Kuya Edwin, gusto kong maging basketball player. May sumisigaw sa labas. Live tayo ngayon, live. So, lahat yan, tawag dyan dream. Naniniwala ako ang dream, maganda yan Tama ba? Lalo't pag naandun ka na, na-imagine yung sarili nyo, may mga sombrero kayo kung ano-ano yung gusto nyo maging. Yung nurse, yung teacher. Yung teacher ata, walang sombrero yun. Or, di ba, naka-uniform, yan. Tapos lahat ng mga gusto nyo na yan, alam ni Lord kasi binanggit nyo ngayon. Tama ba? Narinig lahat ni Lord yan. Totoo ba narinig din ng kaaway yung plano mo? Ang kaaway, ang plano ng kaaway, huwag matupad yung dream mo. Hala ko. Meron ka palang tagapigil ng yung dream. Tama ba? Kasi kay Edwin, pangarap ko rin maging basketball player. Laki ng pangarap ni Edwin Napansin ko, habang high school na ako, hindi ako lumalaki. Ang liit ni Edwin, Pansin ko, hindi ako lumalaki Yung mga kasama ko, lumalaki na sila. Nakita mo yung best friend ko, si Christian, ang laki, Dati, kasi laki ko lang yon. Nagulat ako, mas malaki na to sa akin. Sabi ko, itigil ang pangarap na to. Hindi ito ang pangarap ni Edwin. Kapos. Bitin. So, doon ko naintindihan, kaya ka pala nare-reject minsan, hindi ka pala sinasaktan ni Lord. Minsan feeling mo sinasaktan ka ni Lord Lord, bakit na lang ganun? Lagi ako nare-reject. Kung naging basketball ulit si Edwin, given, malaki si Edwin, matangkad. Wala na naman dito si Edwin, Malamang nasa Gilas, Pilipinas. Pero dahil na-reject ako sa mga yon, nakita ko yung purpose ko sa buhay. Ang purpose ko pala, gamitin ni Lord. Grabe, So ngayon, isa siya sa pinangarap ko 12 years ago. Ngayon, eto na nangyari na. Amen? Tawag dito, living my dream. Sino ditong gusto mong mapamuhay yung pangarap mo? Yung hindi lang hanggang wish, pero naniniwala ka mangyayari yan. Tama? Sabi mo sa katabi mo, mangyayari yon. Yan. Declare mo, mangyayari yon. So, mangyayari yan kasi naandito ka ngayon sa lugar na to. Alam nyo ba kaya ka nandito? Kasi mahal ka ni Lord. Naniniwala ba kayo mahal ka ni Lord? At ang plano ni Lord sa atin maganda. Amen? So, yung radicals na yan, meron siyang meaning. Kasi itong ginagawa natin, it is, pangalawa na to pero first ever youth service dito sa lugar na to. Kasi dati sa taas tayo nag-start, ilan lang kami ron. Ngayon, ilan tayo nag-start ngayon, Pwede bang palakpakan natin yung sarili mo, yan?
palakpakan mo si Lord. Pati ba naman pag palakpak, mahihain kaya? Biro lang, biro lang. So, ito yung first Saturday ng ating youth service. Sinong excited, mapupuno natin to. Kasi pag maraming kabataan, mas masaya. Tama ba? Di ba pag meron kayong mga interim sa school, lang saya-saya, di ba? Di ba? Ang gulo. Tapos sasabihin ng guard, bawal lumabas. Di ba? Tapos mabubugnot ka, nasa loob ka, bawal kayo lumabas. Tapos may program. So, dito, masaya. Hindi ka naman bawal lumabas, pero mas masaya sa presence ni Lord. Amen? So, welcome sa ating youth service. At merong sinabi si Lord sa Book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 11. Chapter 1, verse 1. So, sabi ron, there is a time for everything. Yan. Sinong may mga gusto ka nang makuha, pero hindi pa pwede? Di ba? Meron tayong mga gusto mo nang mangyari, pero hindi pa pwede. Kasi sabi ni Lord, lahat daw ng bagay sa mundong to may kapanahunan. Meron daw perfect timing. Naranasan nyo ng kumanta? Naunahan mo yung, hindi ba may dot yon bago ako pumasok ng kanta? Yung nauna ka, bago yung mismong lyrics, di ba nawala sa tempo? O kaya sa mga naglalaro ng basketball, di ba? Nauna yung tira bago talon. Ang hirap naman nun, no? Pag tira mo, tsaka gumanon. Ang pangit, no? Gaganong ka, pag tira mo, tsaka ganon. Hindi eh. Ang pangit, no? Ang hirap naman ng pagtalon mo, tsaka ka, itira. Jumping yung violation yun. So, maganda nasa tempo, no? So, si Lord, meron siyang perfect season sa'yo. Kaya huwag ka magmamadali. Yan, tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, huwag ka magmamadali. Yan. Kasi, pag nagmadali ka, mapapahamak ka. Tama ba? Ang kabataan daw na hindi makapag-antay, maagang, sa mga lalaki to nagiging tatay. Yan. Nagiging tatay sila. May kilala ba kayo bata pa lang tatay na? Diba? Kasi maririnig mo yan sa mga magulang natin. Bata pa lang ako, 18 pa lang ako. Pinanganak na kita. Diba? Proud pa yan. Nag-asawa ako, 16. Grabe, no? Grabe yung panahon nila, no? Tayo, Gen Z tayo no? Kasama ka na kaya doon sa Gen Z? Oo, sama na rin ako. So, ibig sabihin, mas mahalaga yung nasa timing. Alam niyo ba may 3 season tayo na napakalaga? Ang tawag dito, seasons of life. Ano daw tawag? Seasons of life. Kapanahunan sa ating buhay. Una, dapat mayroong tinatawag na studying season. Yan. Ano daw yung una? Studying season. So, kailangan, lahat tayo nag-aaral, no? Yung panahon nyo na wala kang magagawa kundi mag-aral. Dito minsan tinatamad ka mag-aral. Aminin, di ba? Nakakatamad lalo yung schedule mo pang umaga. Di ba? Ako si Edwin sabi sa, tinatamad daw maligo talaga nung nag-aaral pa ako. Tinatamad daw maligo pag umaga. Kasi napakalamig yung tubig sa umaga, di ba? Hindi naman kami rich kid. Walang heater. So, ginagawa ko kasi ang unang buhos daw malamig. Ngayon daw yung pinakamalamig, no? Yung unang buhos. Ginagawa ko, ginaganon ko lang. Yeah? Hindi na malamig. Malamig na ba? Hindi na ba malamig yung pangalang buhos? Malamig pa rin. Kaya doon, naloloko mo kami. So, ibig sabihin, may mga bagay na ayaw mo man tanggapin, pero kailangan mong tanggapin. Yan. Naliligo naman si Kedwin ng time na yun. Kini-clear lang natin. Yan. So, may mga ayaw ka, pero kailangan mong gawin. Kaya ang pag-aaral, minsan pinapangarap mo, sana graduate na ako. Ang bihira naman, nagkaka-K-12 pa, no? Imbis na pagkatapos ng grade 10, college na sana, no? Si Kedwin kasi hindi ko inabutan yung K-12 eh. So, wala kang magagawa kundi mag-aral ka muna. Sabi mo sa katabi mo, mag-aral ka muna. Yan. Kailangan mag-aral muna tayo. Kasi tawag dyan, studying stage. Nahando ka raw sa season
Kuya, bakit ba kailangan talaga mag-aral? Ang square root, hindi naman nabibili sa palengke yan Hindi naman tinatanong sa save yan pag magbabayad ako Anong square root ng ganito? 4. So, kailangan ba yun talaga yung kuya? So, kailangan mo yan. Kasi yan tinuturo sa math logic, di ba? Ngayon lang naman yung purpose nun. Dati tanong ko rin yan Hindi naman kailangan mag-divide pag bibili ka ng ganito. So, wala kang magagawa. Kailangan mo mag-aral. Maniwala kayo, pag-graduate nyo, tapos, halimbawa, nagwo-work ka na, masasabi mo na lang, sana, yung mga absent ko, pinasukan ko na lang yun. Kasi memories yun, di ba? Every time na uma-absent ka sa school, nami-miss mo yung isang araw, no? Ako, si Edwin, yun yung natutunan ko nung nag-graduate na ako. Sana pala pumasok ako nung time na tinatamad ako. Kasi baka yun yung isa sa mga best memories ng high school ko. Tama ba? Or ng college ko. So, pag ganun mindset mo, araw-araw ko talagang papasok. Kahit may bagyo. Yan, biro lang. Pag may bagyo, syempre, pahinga. So, tawag dyan, studying stage. Ano naman yung pangalawa? Pagkatapos mo mag-graduate, syempre, mag-work ka. Sino ditong hindi ka naaasa pag nag-work ka na? Kasi kikita ka na ng pera nun. Diba? Sino ditong, alam ko, may mga estudyante kumikita na ng pera Yung madiskarte na. Tama ba? Ako si Edwin, para magkapera ako dati, pinagdodrawing ko yung mga classmate ko. Pag may papadrawing yung teacher, tas assignment, sabi ko, akin na yung mga magpapagawa. Iuwi ko, 5 pesos. So, kinabukasan, meron na silang gawa. Kumita si Pastor. Kumita si kay Edwin. So, maraming paraan para magka-income. Pero bilang estudyante, ito lagi kong advice Kung may pampaaral naman, mag-aral ka muna. Yan. Kung di naman kailangan magtrabaho, huwag muna. Kung may nagpapaaral sa'yo. Kasi mahirap magtrabaho. Pag nagkumikita ka na, baka tamarin ka na mag-school. Tama ba? Ayoko na mag-school, kuya, kasi malaki kumita rito sa online. Di ba? So, darating ang time, kakailanganin mo yung pag-aaral mo na. Anong mangyayari pag ikaw ay grade 1 lang natapos? Anong trabaho ang nag-aantay sa'yo? Di ba? Tricycle driver. Di ba? Janitor. Hindi natin sila minamaliit. Pero kasi nung panahon nila, hindi sila nagsumikap. Or baka gusto naman nila magsumikap, walang pampaaral. Kaya sino ditong scholar? Scholar ni nanay. Yan, scholar ni papa. Yung, pahingin baon. Alis na ako. Yan. Scholar ni mama at papa. So, habang may pampaaral daw, dapat nag-aaral. Tama? So, kasi pag graduate mo niyan, anong susunod? Magtatrabaho ka na. Depende ang magiging trabaho mo sa matatapos mo na kung anong natapos mo. Anong mas magandang trabaho nag-aantay? Elementary, high school, o college graduate? College, di ba? So, ibang level yun pagka college graduate ka. Yung mismong mga kumpanya na mag-aagawan sa'yo. Sinong gusto mong ganan? Yung nakita pa lang yung card mo, ay, sa amin na to. Tanggap na to. O pag nakita yung card mo, ay, undergrad ng high school. Ayaw namin to. Di ba? So, kaya napakalaga ng seasons of life. Ano daw una mong gagawin? Mag-aaral, mag-aaral, na mag-aaral, na mag-aaral. Masusunog ang kilay. Mag-aaral, mag-aaral. Hanggang magtatrabaho ka na pagkatapos mo mag-aaral. Earning stage naman tawag doon. Okay? Ano daw tawag? Earning stage. Yung mga pangarap mo dating mabili na hindi mo mabili, mabibili mo. Sino excited doon? Ako, si Edwin, kasi yung egg pie dati, para sa akin, ginto yun dati nung bata pa ako. Yung bata pa ako, pag dumadaan ako sa bakery, yung egg pie, 15 pesos, ang mahal. 10 pa lang ata dati. Tapos, hindi ko nabili yun kasi wala naman ang pambili. Nauuwi lang sa pudding. Yan, pudding. Piso isa. Yan, masarap na yan, no? Kasi ang pudding, parang natikman mo na lahat ng tinapay. Kasi ang pudding gawa sa pinagsama-sama daw na
Tinapay. Yan. So, ano ibig ko sabihin? Pag earning stage ka na, mabibili mo na yung dati mong hindi mo mabili. Tama? Madadala mo na si mama o si papa, masusuklian mo na yung mga kanilang sakripisyo. Sino ditong nararamdaman mo yung sakripisyo ng magulang mo? Tama? So, darating ang time, babawi ka. Ako naman. Tama? So, darating ang time, ikaw naman yung babawi sa kanila. Masaya ba kayo nun pag dumating yung araw na yan? Yung bang ako naman. Tapos pagkatapos nun, may tinatawag na marrying stage. Kuya, yun na naman tayo. Bata pa ako. Huwag natin pag-usapan niya. Yan. So, sa ayon sa gusto mo, darating ang time, mapupunta ka ron sa level na yun. Kasi nga, hindi ka forever kids. Yan. Hindi ka habang buhay bata. Kaya bilang kabataan, napakahalaga na nagpe-prepare nyo yan. Ano daw yung 3 stage natin ng seasons of life? Studying, earning, and marrying. Yan. Ikaw ba naman, Jolo, no? Seaman graduate ka. Tapos kada isang sampa sa barko, 200,000. Isang biyahe lang yan, no? Paano kung ilang biyahe ginagawa ni Kuya Jolo, no? Okay na ba sa'yo? 1 million kada 3 months. No? Kahit ako siguro kung babae ako, may laba kay Kuya Jolo eh. Bakit? Nag-aral, nag-ipon, tapos maganda yung natapos niya. So, ano ibig sabihin natin? Ang tawag dyan, you are preparing your value. Ano daw yung piniprepare mo? Your value. Yung value mo, depende raw ang pagtrato ng tao sa value mo. Naniniwala ba kayo ran? Anong Tagalog ng value? Halaga. Pag sinabing halaga, yun yung katumbas ng pagrespeto sa'yo ng tao. Tama ba? Tama ba? Kasi si Edwin dati gasoline boy. Pag sinasabihan ako ng mga tao, uy, pakarga. Psst, karga. Psst, pakarga ako. Yan. Isa papagalitan pa ako na pag matagal ako. Psst, hangin, boy, hangin mo yung gulong ko. Tapos aalis yun, di mo lang nag-thank you. Aboy, grabe yun ah. Sabi ko, mag-aaral ako. Kasi, minura niya ako eh. Kasi hindi niya nagusto. Parang, hindi siya kontento sa service. Sabi ko, mag-aaral akong mabuti. Mag-aaral ulit ako, tapos, itataas ko yung value ko. At pag nagkita kami, hindi naman. Hindi ko naman siya gagantihan. So, sabi ko, ayun yung wake up, ko. Ayun yung parang ginising ako ni Lord. Kung mag-aaral ako, mababa pala value ko ngayon. Ngayon, si Edwin, nag-graduate si Edwin ng Marketing Management, Bachelor of Science in Business Administration. Nagamit ko siya, naging manager ako ng isang clothing line. Kung nagsusot kayo ng bench na brand, yan, napasok ko rin yan. So, hindi ko na siya tinuloy kasi nagpastar na si Edwin. So, ano ibig ko sabihin ko? Yung respect mo, depende doon sa value. Kaya si Edwin, nung nag-apply ako ng manager, Brad, kaya manager. Tapos yung mga tao, tawag sa akin, sir. Sarap sa feeling na, no? Tawagin kang ma'am o sir. Tama ba? Sir, magandang umaga po. So, buhat nun, sabi ko, dapat pala alagaan ng value. Bilang kabataan, meron kang value. Sabi mo nga sa tabi mo, meron kang value. Yan, may halaga ka. Kasi ang mga babae, magaganda yan. Di ba? Magaganda kayo. Ang tunay na maganda, focus ka muna sa pag-aaral. Kailangan para kay Lord muna, para sa school muna. Sa ganun din sa mga kalalakayan, mga gwapo. Ayan. So, dapat, ang ginagawa mo ngayon, mag-aaral muna. Tama ba? Pwedeng magka-crush, pero dapat aral muna talaga. Kasi pag hindi ka nag-aral, fishball lang papakain mo. Sino ditong gusto mo fishball sa umaga, fishball sa tanghali, fishball sa gabi? Yan. Kaya natin sinishare to para makita mo yung future na paparating. Ano daw yung pinag-uusapan natin? Future to come. Yan. Sa ayaw sa gusto mo, iiwanan mo yung edad mong 11. Iiwanan mo yung 12 years old mo na yung pinagmamalaki mo. Kuya, 12 lang ako.
Hindi ako teenager. Matatapos din yan. Nung 19 ako, sabi ko, patapos na yung teenager ko Malungkot na ako. Nung nag-20 ako, teen pa rin pala ako, sabi ko. 21, ayun. 22, 23. Ngayon, si Edwin ay 13.3. Yan. Nabanggit ko pa yung edad ko, no? So, napakalaga ng iyong kabataan. So, sabi ng Bible, remember your God in the days of your youth. Alalahanin mo raw ang iyong manlalalang sa panahon ng iyong kabataan. Kasi daw, darating ang time, hindi mo na nais mabuhay pa. Kasi merong mga, di ba may mga lola-lola tayo? Lalo yung may sakit. Sasabihin nila, sana matapos na yung buhay ko para hindi na ako nahihirapan. Di ba may mga ganong mga lola tayo, lolo? So bakit? Hirap na sila sa kanilang katawan. Iyang kabataan, mukhang naglalaro pa kayo ng 10-20 Di ba? Naglalaro pa kayo ng Chinese garter. Di ba? Kayang-kaya pa, no? So, darating ang time, ayaw mo na daw mabuhay. Sabi ni Solomon, isa sa pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong to. Sinulat niya sa Bible yung katagang yun. Darating daw ang time, hindi mo na nanaising mabuhay pa. Kaya daw bilang kabataan, alalahanin mo na raw si Lord sa iyong kabataan. Kaya congratulations, dahil nandito ka, ikaw ay nakikinig sa salita ni Lord. Tama? Inaalala mo si Lord in the days of your youth. Darating ang time, papakita sa iyo ni Lord, no? Anak, yung kabataan mo, yan, umatayin ka ng Christ in you. Ginangonan. Ikaw yung 11 or 12 years old na nakaupo doon. Tama ba? So, papakita sa iyo ni Lord, good job. Inalala mo ako nung kabataan. Tama? Si Edwin, sabi ko, sana may ganito na nung dati. Sana may youth service na nung kabataan kong ganyan. Kasi si Edwin, nakilala ko si Lord, 21 na ako. Yan, 21, yan. Teenager pa rin. So, sabi ko, sayang. Pero, okay na rin naman. At least bata-bata pa. So, yung nakilala ko si Lord, nabago yung mindset ko. Pag nakilala mo pala si Lord, babaguhin niya yung kaisipan mo. Yung tingin mo sa pag-aaral, nandito pala yung future ko, hindi pwedeng tamarin. Tama? Yung magiging tingin mo sa paligid mo, magiging iba. Tama? Pag nakakita ka ng halimbawa nagtatricycle, huwag mo naman sabihin, baka grade 1 lang natapos nito So, hindi. Kumbaga, pag tinignan mo sila, may inspire ka. Tama? Grabe naman pagsusumikap nito, no? Ako, mag-aaral ako mabuti para yung level ko, dalhin ako ni Lord sa mas mataas. Tama? Kasi kung ano yung value mo, yun lang yung treat sa'yo ng tao. So, yung value mo, wag mong hahanapin, tandaan na din natin to, wag mong hahanapin sa natapos mo na pag-aaral. Minsan kasi, di ba ganon? Kung halimbawa si Edwin, gumraduate ako ng college, ako ay naging manager, tapos nagyabang ako, no? Kargahan mo nga ako. May kotse na si Edwin, no? Full tank. Ayan. Anginan mo ako ng gulong. Tapos hindi nag-thank you, umalis na. So, ang pangit ng ugali, no? Ibig sabihin, yung meron akong naabot, pero yumabang. Yan. So, bilang kabataan, dapat wag daw kumabit sa atin yung mga bagay na yun. Wag mong hahayaan na yung buhay mo, hahanapin mo yung identity mo dun sa mga bagay na yun. Halimbawa, mayaman, kayo ang may-ari ng SM. Sarap, no? Maging apo ka ni Lolo Henry C, no? So, ibig sabihin, sige, maging apo ka na lang ng may-ari ng 7-Eleven. Diba? Mayaman din yan. So, ibig sabihin, yung identity mo, wag mong hahanapin sa mga bagay na yun. Okay? Isa kasi pag hindi nangyari yung gusto mo, malulungkot ka, di ba? Hindi mo nakuha yung pangarap mo, feeling mo, ang baba-baba mo. So, ang hahanapin mo, yung identity mo kay Lord. Sinong gusto mong malaman o makita ngayong hapon na to, na yung identity mo na kay Lord. Your identity is in Christ. Kasi sabi ni Lord, sa Genesis 1:26, nilalang ng Diyos ang tao.
ayon sa kanyang wangis. So, kamukha ka pala ni Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, kamukha ni Lord yan. So, ibig sabihin ng kamukha, kaugali, at may magandang plano si Lord. Sino excited na maganda yung plano ni Lord? Yan, gusto mo ba yung plano ni Lord? Yung plano ni Lord, mas the best kaysa dun sa gusto mong plano. Sarap na, no? Yung plano mo daw, may mas higit pang maganda sa Lord na plano. Pero yung mga plano mo na yun, tutulungan ka ni Lord na mapangyari yan. Tama. So, si Kuya Edwin, bago ako mag-graduate ng college, 24 years old na ako nung nag-graduate ako. Ang tagal na, no? Tapos nakapag-study ako, 22 na ako. 24 ako. Nag-graduate ako si Kuya Edwin, 28 years old. Tanda na, no? Yung mga kabatch ko noon, mga magaganda na buhay. Pero ako, nahuli. Pero nakita ko, hindi bali ng huli, at least nakagraduate pa rin. Nangyari pa rin yung plano ni Lord, no? Sino excited? Okay lang mauna yung iba, pero ikaw, darating ka rin doon. So, huwag kayong malulungkot sa finish line kung nauna sila. Kasi darating ka rin doon. Ngayon, nakita ko yung buhay ko, ibang-iba sa dati. Nakita ko yung buhay ko, ni Kuya Edwin, hindi nakagaya ng dati. So, wag mo rin kukumpara yung sarili mo sa ibang kabataan. Tama ba? Minsan kasi kinukumpara mo yung cellphone mo sa classmate mo. Di ba? Mas maganda yung phone niya, iPhone 17 ah. Sa akin, nag-horror touch pa. Di ba? Yung bang may sariling buhay, pumipindot mag-isa. So, wag kang malungkot, okay lang yan. At least, mas unique ka, di ba? Yung cellphone mo, ibang klase, ano? So, darating ang time, gawin mo, wag kang maingit. Maganda tong word na to, gamitin mo, ma-inspire. Pag nakakita ka ng magandang buhay, maganda bahay nila, maganda yung cellphone nila, sabihin mo, makukuha ko rin yan. Hindi naman. Sabihin mo, magkakaroon din ako niyan. Nanakawin pala, no? Kukuhain ko rin niya mamaya. So, maganda, ma-inspire ka daw. Ano daw gagawin mo? Ma-inspire. No? Sarap ng ganun, no? Na-inspire ka na magkakaroon ka rin. Si Kuya Edwin, ang pangarap ni Kuya Edwin, itong simbahan natin, lumakilala. Sino ditong gusto mo dumating ang time? Yung mga kabataan, ang dami natin. Naniniwala ba kayo ron? Yung bilang natin, halos hindi na tayo magkasya rito. Mapupuno natin ba? So, congratulations kasi naandito ka. Hindi aksidente na naandito ka kung saan ka gagamitin ni Lord. So, itong mga to, malayo pa pinanggalingan nila. Nagbiyahe pa sila, di ba? Diyan lang pala sila. Taga rito lang yung mga yan. Sila ate, darangan, no? So, tandaan nyo yung araw na to, June 28, 2025. Ikaw ay, kung anong edad mo ngayon, tandaan mo yan. Kasi darating ang time, 5 to 10 years from now, babalikan mo tong araw na to. Hindi ko alam, baka ganap na doktor ka na noon. Di ba? Baka ikaw ay seaman na yan. Di ba? Baka ikaw ay tricycle driver na. Ay, hindi pala. Ikaw ay nurse, yan, teacher. Nung panahon na yan, di ba? Ang sarap ng feeling na yan, ha? Babalikan mo tong araw na to kasi nagtagumpay ka na sa buhay. Pwede bang palakpakan mo si Lord? Yan. Magtatagumpay si Lord sa buhay mo pagkasama mo siya. So, may meaning tong radicals na to bago tayo matapos. Pero nga po ng phone ko. Ayan. So, meron lang ako isa-search. So, kasi sabi rito, tayo daw ay mga youth radicals. Sabi mo nga po, youth radicals. Sabay-sabay. Youth radicals. Yan. Sabay-sabay nga, ha? So, pag sinabing youth, ayun yung mga kabataan. Pero sabi rito, may meaning tong radicals na to. Sabi rito, hanapin ko lang, ha? Na-screenshot ko siya, eh. Ito. Ang meaning pala nito, tong radicals na to, meron siyang meaning. Yung R, ibig sabihin niyan, reach. Yan. Babasahin ko lang dire-diretso, no? Reach and develop our youth. Yan. Youth Institute, sabi rito, change advancing as leader of the society. Ulitin ko.
reach and develop our youth to institute change, advancing as leaders of the society. So, papaliwanag lang natin saglit yan para mas maintindihan mo yung ibig sabihin nito. Ibig sabihin nito, yun daw kabataan mo, kailangan mo yung ma-reach yung pagka-youth mo ngayon. Totoo ba na may 15 years old na ang kaisipan niya 7 years old lang? May kakilala ba kayong ganon? Yung edad niya, hindi pasok dun sa ginagawa niya. Halimbawa, 25 years old na, naglalaro pa ng Jolen. Ang hirap naman nun, no? Yung edad ko, halimbawa, edad ni Kuya Edwin, nagte-text pa ako dyan, nakikita mo, okay, nagpapalipad pa akong saranggola, no? Yung parang walang problema sa buhay. So, ibig sabihin niyan, bilang kabataan, dapat sumasabay na yung edad mo dun sa tinatawag ng maturity. Yan. Ikaw ba naman, kabataan ka, dapat nararamdaman mo na yung ibig sabihin ng mabango at mabaho. Yan. Yeah? Yung conscious ka na, uy, pinagpawisan ako kailangan magpalit na ako ng damit. So, nagiging sign of maturity na yan. Nakikita mo na nagle-level up ka na. Yung bang hindi ka na ginigising ni mama, gising na, pasok na, yung kaya mo nang mag-decide sa sarili mo, yung nagigising ka na sa alarm, hindi yung, pagising ako tanda mo tong oras na to, tanda mo. Kailangan magising ako ng gantong oras. Tapos pag di ka nagising, si mama pa galit, no? Kay mama ka pa galit, na. So, dapat, bilang youth, ikaw ay dapat ma-develop. Sino ditong gusto mong ma-develop? Youth and develop our youth. Institute to change, advancing as a leader of the society. Sino ditong sa school, nagiging leader ka minsan? Yung bang ikaw yung naaatasan maging president, ikaw yung naaatasan maging vice, o ikaw yung muse? Yan, muse na. Ikaw yung escort. So, tawag dyan, leadership yan. Pag naandyan ka sa mga level na yan, congratulations. Ibig sabihin, matured ka. O ikaw yung cleaner sa ilalim. Di ba? Ikaw na nga yung rito, maglinis ng CR, tsaka magano. So, pwede rin naman yan. So, ibig ko lang sabihin, dapat bilang kabataan, dapat competitive ka rin. Sinong gusto mo maging competitive? Yung sumasabay-sabay ka sa mga honor. Hindi naman kailangan maging honor. Basta lang nandun yung pagsusumikap mo. So, ito yung ibig sabihin ng radicals. Ano ibig sabihin? Reach and develop our youth to institute change, advancing as leaders of the society. Kasi kung leader ka na sa school pa lang, darating yung time, magiging leader ka rin sa mga company. Sino excited? Leader ka sa mga company. O pag may cheering kayo, ikaw yung bahala kayo dyan. Okay lang. Sunod ako dyan. So, yung nagpe-facial ka lang sa gilid. Di ba? Kasi nitong mga nakaraan, nagkaroon kami ng pastors team building. Yan, kung nakita nyo sa mga post ni Edwin yan. Yung name ng team namin, ako yung nag-name doon. Sabi ko, thank you Lord Ang gandang idea nun. So, nakita ko, meron na akong pakinabang. Ibig sabihin, meron pala akong sign of maturity. So, excited ako sa inyo bilang tawag sa atin, youth radicals. Ikaw ay magiging born leader. Sabi mo sa katabi mo, you are born leader. Yan. Kahit yung tingin mo sa sarili, sa katabi mo, mukhang hindi leader ko. Mukhang naman di leader tong katabi ko Pero wag ka mag-alala. Si Edwin din dating hindi mukhang leader. Ngayon, gagamitin ka ni Lord sa mga next level ng buhay mo. Sinong gusto mong next level in life? Yan. So, tayo lahat and we will pray. We will pray and maganda magkaroon tayo ng realization. So, let us pray to God na lahat tayo, yuko tayo, and then, papatay na lang ilaw, no? Sa ito lang naman. And then, yuko tayo, tapos, sabihin mo kay Lord yung gusto mong sabihin. Let us pray to God. Magpasalamat tayo sa Kanya bilang kabataan kasi ginagamit ka niya. Meron siyang special purpose sa buhay natin.
Pikit ka lang, yuko ka lang. And then isipin mo na mabuti si Lord kasi pinag-aaral ka niya. Mabuti si Lord kasi may parents ka. Mabuti si Lord kasi nandito ka sa lugar na to. Alam niyo po, hindi aksidente na nandito si Lord, nandito ka sa lugar na to, nandito si Lord at may maganda siyang message sa iyo. At ito yung na-receive natin ngayong hapon na to. At sa mga susunod pa na Saturday, ito po yung ma-experience pa natin lalo. Let us, alalahanin mo yung mga pangarap mo sa buhay. Yung mga sinabi mo kanina, alam nyo, narinig ni Lord yun. At mayroon siyang magandang plano sa iyo. At sa mga darating na time, mangyayari yung mga bagay na yan. At mangingiti ka na lang kasi matutupad ang mga bagay na to. Let us pray. Lord, thank you po sa hapong to. Salamat po sa buhay, kalakasan. Lord, tulungan niyo po kami na sa iyo lamang umasa, sa iyo lamang magtiwala. Lord, salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. Patuloy mo po kami, Lord, gamitin. Lord, bilang kabataan, Lord, sa pagbabago ng aming bansa. Lord, excited po